So this is INC News and Update. I think I am following this news online of the Iglesia ni Cristo. Yes, I follow this. Look at this. This is really big crowd. So if the safety of the members is being sacrificed in here in this third rally, that's a good decision for the entire leader or the entire community and their leaders who instructed them to go home. I think congratulations for that. It's always good to look after our safety before too late. So this crowd is really amazing. Ganon sila ka-peaceful. So again, if that is true, that they would no longer stay for the last day of the rally, that's okay. That's a good decision before it's too late. Kasi hindi basta-basta yung mga binitawan ni Senator Amy Marcos. And talagang napakabigat. Umiyak ako kanina. Umiiyak ako kasi parang unanswered prayer kasi we've been praying for this na magsalita si Amy Marcos na siya lang yung the last person na makakapagbunyag ng pinagagawa ng ating presidente. And huli man ang lahat na nailuklok natin siya in the very important position sa ating government. There's always a lesson. There's always a lesson learned after the storm. So, ano man, nasadlak man tayo sa storms, ang ating bansa because of PBBM is not an able president. But this storm that we've been through, that gives us lesson. Gives us lesson na the next time we have really to choose a good leader. Ngayon lang din ako napaisip na talagang itong ating gobyerno ay parang naging naging dictator tayo in 3 years. Kasi ang COMELEC, nakita naman natin kung gaano nila ka-closed ang COMELEC. Lagi nilang kasama nakikita natin sa mga social media na mga may dine-in pictures sila sa mga mamahaling hotel. So, they're living in a luxurious and lavish life. At nakita rin natin noong nananalo ng loto ng halos sa isang buwan, 7 ang nananalo. At binati pa ni FL si Mel Robles na talagang pinaglaruan nila ng husto yung ating fund. So ngayon lang ito naglabasan. And I'd like to congratulate also Amy Marcos kasi nga mas pinili niya ang mas maisalba ang kanyang kapatid, which is that's true. Tama yan na ginawa niya na ibunyag niya sa publiko para sakaling ito yung magiging mitsa ng pagbaba ni PBBM o graceful exit. At masisave si PBBM because kailangan niya magparehab dahil dito sa napakabigat na revelasyon. Maaaring ito yung kanyang pakinggan ngayon dahil everybody knows already who is he. Even yung mga foreign leaders natin. Magkakaroon pa naman tayo ng ASEAN Summit hosting. So if that kind of president we have, tapos tayo ang mag-host, we will not gain respect from our neighbor ASEAN leaders. And pabagsak talaga ang ating gobyerno kasi pataas ng pataas ang euro. Umaabot na ng 68.50 ang palitan ng euro to peso. So, ibig sabihin, bagsak ang ekonomiya. At again, if I'm going to analyze, Amy Marcos is knows, kumbaga, Amy Marcos is a hero to her brother kasi naisalba niya maisasalba niya ang kanyang kapatid. Alam ko magpapagaling ito si PBBM dahil nabunyag sila. Lahat sila.
yung family nila nabunyag. So kailangan nila magpagaling before it's too late. And naging hero din si Senator Amy Marcos sa ating bayan kasi hindi niya hinayaang malugmok tayo lalo sa 2 years mahigit pa na pamumuno ni PBBM. And ang nakakapangilabot talaga dito ang Iglesia ni Cristo kasi again, sabihin ng bias ako, sabihin na ng mga kapwa Katoliko na lagi akong pabor sa Iglesia ni Cristo. Yes, I am in favor of them o to them kasi nakita natin na hindi lang sila salita ng salita. They walk the talk. Talaga namang pag sinabi nilang magkakaroon ng pagkilos, mapayapa, ginagawa nila. Diyan ako humahanga ng husto sa kanilang pagkakaisa. And walang nakagawa na mga iba't ibang religion sa Pilipinas ng ganong kalaking crowd para sa panawagang transparency. Mas marami ang Catholic, kung tutuusin, mas marami ang mga Katoliko kaysa sa kanila. Pero walang nagawa ang ating simbahan para manguna sa panawagang transparency and accountability. So, buwis buhay ang ginawa ng mga taga-Iglesia ni Cristo. Buwis buhay dahil sa napakalaki ng kanilang crowd na maaaring hindi ito makontrol ng kanilang mga leaders. Pwedeng hindi makontrol dahil sa sobrang laki at wala naman silang kapulisan. Wala naman silang mga private hired armed forces of the Philippines. Wala silang mga men in uniform na hinire. Sila lang talaga. Kaya alam ko, kaya doon ako humahanga sa kanilang, pagiging complete. Complete because meron silang singer, maayos nilang naitagkuyod ang kanilang programa na hindi ka maboboring at maano ka pa, mahi-healed ka pa sa kanilang mga songs. Kasi pinapakinggan ko sila, yung kanilang mga awitin ay talaga namang tagos sa puso and you will be healed. Kung meron kang pinagdadaanan na mga emotional problem, yung mga depressions, if you were just listen to their songs, kahapon. Today, hindi ako nakapagtutok dahil busy. Pero kahapon sa first day nila, nung Sunday, talaga naman as in, refreshing yung sa pandinig. And dahil dito sa ginawa nilang 3 days organized rally na hindi ko alam kung matutuloy pa yung last day, na ano tayo na alam ko nagbigay ito ng leksyon, nagbigay ito ng pagkamulat sa iba pang relihiyon sa Pilipinas, mga Christian, kasi Christian country tayo, maraming mga religious sa atin. So, magbibigay ito ng pagkamulat at magbibigay ito ng inspirasyon sa mga iba pang relihiyon sa Pilipinas na why the INC can do, why can't we? Diba? Why INC can do and why can't we? So, doon po makikita ko ang ano ko na po-foresee ko na alam ko may mga ganong klaseng tanong na bakit nagagawa ng INC, bakit tayo hindi? Mas malaki tayo sa kanila. So, kaya saludo ako sa pagkakaisa ninyo at sa inyong tawag dito, yung powerful messaging na yan yung sekreto kung bakit kayo intact because meron kayong line of communication na napakatibay at isinasa puso ninyo yung inyong mga itinuturo sa inyo. Kaya gano'n na lang kayo ka-solid sa isa't isa sumuporta. Kaya again, hindi ako magsasawa talaga na bigyan kayo ng salute kasi ni minsan sa buhay ko from my elementary days, high school, college, kasi hindi mo naman talaga maiwasan na meron kang mga classmate na
Iglesia ni Cristo, na meron kang classmate na Muslim o Sabadista, Protestant, Baptist, Catholic, born again, di mo maiwasan yan. Ranas ko lahat na meron akong mixed classmates of coming from different religions. So, humanga ako sa kanila at kahit mag-ikot tayo ngayon sa buong bansa at sa iba't ibang lokal nila sa Pilipinas, napakalinis ng kanilang paligid. Kasi I'm from Katarman, Northern Samar, I'm very close to, I always pass by ng kanilang simbahan sa Dalakit, Northern Samar, yung kanilang malaking lokal. Grabe. Tumihaya sa kanilang Bermuda grass. Napaka-green, refreshing. Maintain nila ang kalinisan. Kaya malalaki yung nila simbahan at nung dumaan kami, naglalakad lang kasi may elder sister house is in Dalakit. Tapos yung iglesia ni Cristo Big Church is in Dalakit also, Barangay Dalakit. And nagiging tourist spot yung kanilang church doon kasi once you pass by, talagang yung mata mo masisilaw tumingin doon sa kanilang Bermuda grass. Green na green, well-maintained yung kanilang garden. And I don't know if I don't mistaken, no? Kasi maliit pa ako noon, not maliit, pero I was elementary that time when I passed by that Church of Iglesia ni Cristo. At naguhubad sila ng tsinelas at sapatos. Ewan ko kung kasama to sa kanilang mga rules na kailangan nila maghubad ng tsinelas or sapatos, and they left it on the door. Hindi ko alam, basta pero ganun ang naalala ko. Kaya talagang malinis sila sa kanilang paligid at sa kanilang simbahan. Kaya congratulations sa inyo at meron kayong ganitong rules na sinusunod at talagang isinasabuhay. So yun lamang guys, again, kung totoo man na hindi na ituloy, it's okay. It's better late, it's better it's better to do it than before it's too late, kasi marami din ang umattend sa kanilang sa inyong pagtitipon, kasi maigi na mailayo sa anumang mga binabalak ng mga madidilim ang budhi ang inyong mga member. Kaya maigi na yan. Kung hindi nyo nagawin ang last day, that's okay. Congratulations pa rin for the job well done. So bye. Thank you very much.